Mahalagal. Sa likod ng bawat maikling kuwento ay may taglay na malalim na aral tungkol sa buhay. Narito ang maikling kuwento na tiyak na magbibigay ng inspirasyon at pagninilay sa iyo. Kuwento number 1. Tinanong ng matandang monghe ang batang monghe. Kung isang hakbang paabante ay kamatayan at isang hakbang paatras ay kapahamakan, ano ang gagawin mo? Agad na sumagot ang batang monghe. Lalakad po ako sa gilid. Kapag may problema, subukang tumingin mula sa ibang anggulo. Maari mong makita na may ibang daan sa tabi. Isang ama ang umuwi ng bahay at nakita ang kanyang asawa na pinapalo ang kanilang anak. Hindi siya nakialam, bagkus dumiretso siya sa kusina at kumain ng wonton na nasa mesa. Pagkatapos kumain, di niya na matiis at sinabing, hindi dapat puro palo, dapat pinaliwanag mo rin. Sagot ng asawa, pinaghirapan kong lutuin ang wonton pero inihiyan ito ng anak mo. Biglang sabi ng ama, pahinga ka muna, ako na ang mamalo. Madaling magpayo kapag wala ka sa sitwasyon. Huwag basta humusga sa iba, lalo na kung hindi mo naranasan ang pinagdadaanan nila. Ang isang karpintero ay gumawa ng 3 bariles, isa para sa dumi, isa para sa tubig at isa para sa alak. Pareho lang ang bariles, ngunit dahil sa nilalaman, magkaiba ang turing ng tao. Ganoon din ang buhay, kung paano tayo mag-isip, ganoon din ang buhay na ating haharapin. Isang lalaki ang bumili ng isda at inutusan ng kanyang asawa na lutuin ito habang siya'y manonood ng sine. Nang bumalik siya, ubos na ang isda. Tanong niya, nasaan ang isda? Sabi ng asawa, kinain ko na. Halika, upo ka at ikukuwento ko kung anong lasa. Kung paano ka makitungo sa akin, ganoon din ako sa'yo. Pagalang ay dapat maging mutuo. Entrance exam sa kolehiyo. Sasyang lang ang score ko, samantalang ang anak ng kaibigan ng nanay ko ay nakakuha ng Heimri at nakapasok sa kilalang universidad. Ako ay nagtrabaho agad. Pagkalipas ng 9 na taon, siya ay nag-a-apply bilang manager sa kumpanya ko. Ako ang may kapangyarihang tanggapin siya o hindi. Hindi lahat ay nakadepende sa diploma. Ang pagsusumikap ay may gantimpala. Isang manggagawa ang nagreklamo na ang kanilang leader ang pinupuri. Samantalang sila ang nagtatrabaho. Sabi ng kaibigan, kapag tumingin ka sa relo, una mong tinitingnan ang hour hand, hindi ang second hand na laging gumagalaw. Kung gusto mong mapansin, kailangan mong maging hour hand, maging leader. Reklamo ay walang saysay kung walang aksyon. Nag-anyong matanda ang Diyos at tinanong ang isang pulubi kung anong gagawin niya sa 10 milyon. Sabi ng pulubi, bibili ako ng cellphone para makapagtanong kung saan maraming tao at doon ako mamalimos. Sa 100 milyon, bibili ako ng kotse para makalibot sa maraming lugar para mamalimos. Sa 100 bilyon, bibili ako ng buong lungsod at palalayasin ang ibang pulubi. Hindi kakulangan ng oportunidad ang problema, kundi maling paraan ng pag-iisip. Pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng pag-iisip. Isang tao ang humiling kay Kuan Yin na makisakay sa ilalim ng payong. Sabi ni Kuan Yin, ako'y basa rin ng ulan, ngunit hindi nababasa dahil may payong. Kung gusto mong hindi mabasa, maghanap ka ng payong, hindi ako. Sa huli, nakita niya si Kuan Yin na lumuluhod sa sarili niya. Tanong niya, bakit ikaw ay nananalangin sa sarili mo? Sagot ni Kuan Yin, dahil alam ko, ang makakatulong sa akin ay ako rin. Huwag laging umasa sa iba. Ang sarili mo ang pinakamahusay mong sandalan. Isang lalaki. Magkano ang paligo sa lalaki? 40K. Sa babae, 400K. Pero sige, sa babae ako. Pagpasok, puro lalaki rin ang naroon. Sabi ng iba, may isa na namang nabiktima. Ang negosyo ay hindi laging tungkol sa presyo, kundi sa demand. Ama, ipisil mo ang kamao mo. Anong pakiramdam? Medyo masakit. Mas ipisil mo. Mas masakit. Ngayon pakawalan mo guminhawa. Ganyan ang buhay na kailangan mong bumitaw para gumaan. Ang tunay na ginhawa ay nasa pagbitaw sa mga bagay na nagpapabigat sa atin.